Ikaw ba'y naghahanap ng isang tablet na malaki ang display at pwedeng pang estudyante at for school use or gagamitin nyo po siya for watching videos pero kulang ang budget po ninyo? Well, marami namang options ngayon sa market kaya lang karamihan po sa kanila ay puro 4GB of RAM lang. Pero buti na lang at nakita ko po ito ngayon, itong Tech LifePad Neo 10.1 V2. Ang tablet daw pwede po sa inyo at mataas ang specs pero hindi masakit sa bulsa. Pero ang tanong, ito po ba'y babagay po sa inyo? Well, alamin natin yan sa video na ito. Hey guys, James here at welcome sa ating channel. Sa video po natin ngayon ay susubukan natin itong tablet na to. Check natin yung specs niya at sasabihin ko sa inyo yung mga nagustuhan ko dito, mga hindi ko nagustuhan at kung sulit po bang bilhin ito ngayon. So, simulan natin yung video sa ating unboxing. Ito yung retail packaging ng Tech LifePad Neo 10.1 at ito yung isang special box dahil may sticker po siya sa upper right side kung nasaan at kung natin makikita yung RAM at storage configuration na nakuha ko. Bakit siya special? Malalaman po ninyo maya-maya lang. Pagbukas natin ay bubungad agad ang kanyang folio case na kasama sa pagbili, then yung tablet na kulay blue at itabi mo na siya sa gilid. Meron din siyang kasamang mga manuals, USB-C cable, SIM ejector pin, at finally yung kanyang 10W charger. So, itabi mo na din yung ibang gamit dito at mag-focus na tayo sa tablet. Tanggalin natin siya sa kanyang protective plastic, buksan na natin siya ngayon, then mag-setup na tayo dito sa tablet at after nyan, ilagay na natin yung kanyang case na kasama at pwede natin gamitin itong ating Tech LifePad Neo 10.1. Bago tayo magsimula sa review ko ay may konting disclaimers muna tayo. Itong tablet po na ito ay hindi po provided ni Tech Life Philippines. Ito po ay binili ko ng sarili kong pera at wala silang input or advanced copy sa video po na ito. First time nila itong makita at mapapanood kasama po ninyo. So simulan po natin yung review sa kanyang design. Kung short description sa kanyang pag-uusapan, ang masasabi ko sa tablet na to ay plain and simple lang. As a budget tablet, hindi ka pwedeng humingi ng mga glass back or unique colors dito. Okay na yung overall look and feel niya. Malinis tignan at kahit na ang frame ay plastic, hindi naman po siya cheap looking. Pero kung ako tatanungin ninyo, mas magandang kunin po ninyo yung sky blue color than the storm gray para may konting uniqueness kahit papano. Pero ang isang nitpick ko lang dito sa tablet na to ay decision nila na maglagay ng bilog na camera module kahit na single camera lang naman po siya. Kaya kailangan po ninyo na maglagay ng case dahil magwo-wobble po siya pag walang case, which sa sitwasyon ko ay libre na yung folio case nung bumili ako. Pero idadagdag ko na rin ito na mga may libreng case lang ay yung 8GB RAM model na meron po ako ngayon. Yung dalawang model na 4GB RAM lang at mas mura po dito sa unit ko ay walang kasamang case. So kung gusto nyo pong bilhin yun, sold separately naman po ito. Looking sa tablet at doon po sa mga ports niya, sa top part ay yung USB-C port, SIM card tray na hybrid slot. Ibig sabihin ay pwede maglagay ng dalawang SIM card or isang SIM card at micro SD card at 3.5mm headphone jack na para sa akin medyo weird ang placement na nasa corner ng tablet. Left side naman ay kanyang volume rocker power button, right side naman ay ang kanyang dual speaker at sa bottom part ay malinis. Manipis si Pad Neo at 8.5mm at ang bigat po niya ay 920 grams. Okay, pag-usapan naman po natin yung kanyang display. So ang Tech LifePad Neo ay may 10.1-inch TFT LCD HD display na may 1280x800 resolution. Ang beses po niya ay malaki at 60Hz lang kanyang refresh rate dito pero hindi na ako magrereklamo sa kanyang presyo dito. In terms of kanyang quality for its price ay okay na rin po ito. Sharp naman siya, magandang viewing angles at vibrant po yung color reproduction ng tablet po na to. So kung gagamitin nyo po siya pang nood ng Netflix, YouTube, pang casual scrolling lang or para sa mga bata na gagamitin sa school, okay na po itong tablet na ito. Actually, dito ko nga po ginawa yung script ng video po na ito Ang nitpick ko lang na pwede kong sabihin dito ay yung maximum brightness niya na hanggang 300 nits lang. So hindi ko po ito marirecommend pag gagamitin nyo po siya sa labas or under direct sunlight naman po siya. Pagdating sa kanyang dual speakers dito, decent naman po yung quality para sa isang budget tablet. Malakas naman ang output pero konting ingat lang ha sa mga bass heavy tracks dahil medyo magiging distorted yung kanyang audio dito pag full volume na siya. So para sa akin ay okay na po siya kung manonood ka lang ng TV show or movies sa inyong lamesa na mag-isa lang po kayo. Pero bago tayo pumunta sa susunod na segment, kung nagustuhan niyo po yung video po na ito, huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel at hit niyo rin po yung bell button para updated ka sa mga bagong videos po natin. At follow niyo rin po ako sa mga social media accounts tulad ng X or Twitter, Facebook, Instagram, Threads, Blue Sky at TikTok para sa mga latest videos at mga giveaways na makita po ninyo sa card po dito sa taas. Okay, pag-usapan naman po natin yung sa mga
pagbabago sa ating TechLife Pad Neo 10.1 na meron ako, which ang tawag ko po dito ay V2 at ito yung kanyang performance kasama na po yung chipset. Nung una kasi, ang configuration lang po na meron sa Pad Neo ay 4GB lang na physical RAM at meron 64 at 128GB na storage at kanyang chipset naman ay Unisoc Tiger T612 na may 1.8 GHz na CPU at Mali G57 naman na GPU. Pero since ito nga po ay V2 variant, pina-upgrade po nila yung chipset at storage nila dito at naging MediaTek Helio G80 chipset na may 2 GHz CPU at Mali G52 MC2 GPU. At ang RAM naman po niya ay naka 8GB na physical RAM plus 256GB na storage. So technically speaking, doble lahat ng pina-upgrade po dito. Pero ang tanong naman, paano naman po yung kanyang performance? So when it comes po sa kanyang day-to-day tasks tulad ng scrolling sa FB, Instagram at TikTok ay smooth naman. Wala pa akong nararamdaman na slowdowns dito sa tablet po na to sa halos 2 buwan na paggamit ko po dito. So when it comes naman sa gaming, okay naman po siya, pero syempre dapat ay mababa lang ang expectations po ninyo, lalong-lalo na sa graphic settings. So Mobile Legends ay hanggang super graphics quality at pagdating naman po sa Call of Duty Mobile ay low settings lang ang kanyang kaya. In terms po sa kanyang Wi-Fi at mobile data connection, stable naman po siya, but some of the time ay medyo mahina yung sagap ng connection pag lumayo ka na sa connection source. Pero it's the usual things lang naman po na pagdating sa mga budget tablets katulad po nito. Pagdating naman sa security features, as expected ay wala siyang fingerprint scanner at magre-rely ka lang sa face unlock or pin options. So sa susunod na segment ay pag-usapan natin ito ng malalim dahil ito po ay pagkakaiba kumpara po doon sa naunang models at ito yung kanyang software. So to recap, ang kanya pong Pad Neo V2 ay naka Android 15 out of the box kumpara sa ibang variants po niya na sa Android 14 lang. Pero ang napansin ko lang po doon sa 4GB RAM models ng Pad Neo 10.1 ay may special UI skin siya na mala ColorOS Realme UI ang datingan as evidence sa video po ng Yugatech shown here. Disclaimer lang po, ang TechLife brand po ay under ng Realme. Pero pagdating sa kanilang V2 model ng Pad Neo, nagmistula pong AOSP version na parang basic OEM tablet, which don't get me wrong ay mas better siya for some users pero super bare bones lang po niya for a tablet na may 8GB RAM. Dapat sana may extra feature siya like floating windows, better drop-down menu, smart sidebar at tablet style navigation bar na meron po doon sa lower RAM variants po niya. Ang masaklap lang, halos 2 buwan na ito sa market at may isang update lang siya para sa security patches at walang cosmetic changes at the time of this recording. Kaya kung kayo po yung tipo ng tablet user na meron sana mga multitasking features sa inyong tablet, hindi po ito para sa inyo. Pero sana pag na-post ko na tong video na ito at napanood po nila yung mga hinaing ko, ay sana maayos naman po nila yon. Okay, pag-usapan natin yung camera ni Pad Neo at meron siyang 8MP rear camera at ang kanyang selfie camera naman ay 5MP na nasa landscape orientation na nandito. Well, sa quality niya ay usable naman po siya for virtual meetings, online classes, or basic video calls lang. Nothing groundbreaking ika nga. And when it comes po sa video recording ay limitado lang siya to 1080p. So, meron tayong video sample ngayon. So, ito yung ating video test para sa ating TechLife Pad Neo 10.1 V2. So, ang maximum lang po niya na resolution po sa front camera is 720p. So, ito po yung ating resolution. So, kamusta naman po yung ating quality tsaka yung ating audio? Let me know po sa comment section. At finally, pag-usapan natin yung kanyang battery. So, si TechLife Pad Neo ay merong 6,000 mAh battery capacity at meron siyang 10 watts ng charging. Well, for this price, okay naman din po yung battery capacity niya. Pero ang charging speed lang ang pinaka-nitpick ko dito dahil 2025 na at tinuturing pa rin ng mga brands na secondary products lang ang mga tablets katulad nito sa ganitong presyo. Sana naman po gawin ninyong 18 or kahit man 22.5 watts ang charging. Ay... So when it comes sa battery life, tatagal po siya ng 2 araw pag light use ka lang at almost half a day naman kung medium to heavy use ang gagawin nyo po dito.
Pero yun nga, sa charging ay inabot ako ng halos 2 oras para lang i-charge po ito, which is a red flag na sa akin yun. So ngayon ay nabigay ko na po sa inyo mga naranasan ko sa ating Tech Life Pad Neo 10.1 V2. Ang tanong, sulit ba naman siya? Bilhin po ngayon. Tignan natin muna yung kanyang presyo. At the time of this recording, ang Tech Life Pad Neo 10.1 na may 8GB variant ay nasa 7,999 pesos na gaya nga sabi ko po sa inyo kanina ay may libre na pong folio case. Well, noong una, na-excite ako dahil meron siyang 8GB variant na tablet na dito. Hindi na kasi ako nagsasuggest ng mga tablets na below 8GB dahil sa ganitong sitwasyon ay medyo makakaranas na kayo ng slowdowns at lags habang tumataas ang computing needs ng mga apps. At kung sakali may darating man na Android 16 na upgrade sa tablet po ninyo, babagsak naman po siya sa Go version kung mangyari yun, which lalong magiging basic ang tablet po ninyo. Pero nung sinubukan ko na, nakita ko na sobrang plain lang ng kanyang software at may discrepancies between the 4GB sa bagong 8GB RAM, nawalan po ako ng gana. At mas lalo pa akong nawalan ng gana nung nakita ko na may mas okay pa na tablet na malapit lang sa price ng Tech Life Pad Neo na may 90Hz Full HD Plus na display, may extra floating window na hindi kailangan pang buksan sa developer options. Same na AUSOP ang kanyang itsura pero may extra features po na kasama doon. Sana naman po ayusin agad na Tech Life na ganda naman nila yung UI nila dito para at least maging powerful ang experience dito sa tablet na to since naka 8GB naman din po siya. Pero nonetheless, ang Tech Life Pad Neo 10.1 V2 ay napaka-solid naman din po na choice din sa mga taong naghahanap ng tablet na solid ang features sa kanya pong budget range. Kung interesado po kayo sa tablet po na to, meron tayong link sa comments or the description po sa baba. At kung gusto niyo po niyo mapanood yung mga iba kong videos, click nyo lang po ito. Or click nyo po yung mga review playlist na nandito po. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa ating 2 channels. Again, my name is James at see you sa susunod na video.